on how the government or the DOJ treat your case. So what would be the worst case scenario na nakikita ninyo na maaaring mangyari sa inyo? Okay. Ang worst case scenario, thank you, Marcel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then Oy, bigay pugay tayo, nakaubo tuloy ako. Moshi-moshi ano ni, kay MJ Mondihar, ang pagkapogi-pogi kong bossing dyan sa SMNI, ang idol ng lahat ng balateros na si MJ Mondihar. Nagbabalita. Oy, mga good morning sa iyo, boss ha. Send mo lang sa akin kung anong wishlist mo dito sa Japan ha. Bibiling ko para sa iyo. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Alam mo naman, ayaw kong nalulungkot ka. Siyempre, wala ka nang love life. Tapos wala ka pang pasalubong, di ba? Kaya PM mo lang ako kung anong gusto mo rito. Hanapin ko para sa iyo. Oh, bilisan mo habang malamig ang panahon. Sana nandito ka, MJ Mondiar. Ang lamig, 6 degrees ngayon. Oy, sana magkayakap na tayo. Ayan, oh. 'Di ba ay Putragis, 'di ba? Ang yaman-yaman nito ni Simple Luis. Kaya maniniwala ka ba na $10 lang ibibigay sa atin yan ngayong gabi? Putragis? Putragis, naniniwala ka ba na $10 na ibibigay sa atin yan? Kagabi balita ko, sabi ni Windel, pinagkape daw siya ng mamahalin at saka pinakain daw siya ng maraming mga empanada samantalang nung pumunta ka sa bahay nila si Putragis, lang pinakain sa'yo ni Ma'am nun? Beer lang pinainom sa'yo, di ba? Dapat pula, no? Putragis, no? Oo, kayang-kaya ni Simple Luis yan. Lamig dito ngayon. Sobra, ay talaga ba? Balik na ako dyan. Gusto ko rin bumalik dyan kasi dyan na ako titira sa'yo eh. Oo, habang buhay para malungkot kayo mag-asawa. Shout out kay Kagawad Benji Reyes. Oy, Kagawad Benji Reyes, shout out sa iyo, mabuhay ka. Sana maging kagawad ka, hindi lang. Sana maging kapitan ka ng barangay ninyo. Shout out din kay yan na nga, shout out kay Kagawad Benji Reyes. Kagawad Benji Reyes, mabuhay ka. God bless you. At sana ay balang araw maging konsehal ka ng bayan, hindi ka lang konsehal ng barangay. Ayan na, MJ Mondihar, PM is the key. Sige, diretso na natin. Antayin natin yung yung pasiklab ni Simple Luis dito. Mapapayag yan Simple Luis na ganyan-ganyan lang. Nanay ko yan dyan sa Fairfield, California eh. Ang patong ng mga kaso, multiple cases na be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. So again to si Inday Sara, kasi maraming bumabati ko sa kanya. Although yung NBI chairman, yung NBI director, natuwa naman sa ginawa niya na nagpadala siya ng kanya counsel. Itong spokesperson ng DOJ nag-iiyak. Sinasabi ng spokesperson ng DOJ na sinayang daw ni Inday Sara yung pagkakataon. Pagkakataon na sumikat kayo, napuntahan niya kayo. Baka kayo ang nasayang ang pagkakataon. Hindi nasayang pagkakataon ni Inday Sara. Abogado yan. At saka isa pa, kaya magpaliwanag si Inday Sara sa inyo kaya hindi, meron na kayong kasong ikakaso sa kanya. Dami nyo pang pautot. So, yun ang sinasabi ng DOJ USEC yata yun na sinayang daw ni Inday Sara yung pagkakataon na may paliwanag niya yung sarili niya para daw makaiwas siya sa kaso. Tangina niyan. Sabi nga ni Inday Sara, eto na alam niya na magkakakaso siya. Kasi nga, yun ang pronouncement ng presidente na he will not let it slide. Yung patutsada niya na kapag pinatay nila ako, may kinausap na akong tao para patayin din sila. Hindi ba? So, ang sabi ng presidente, hindi daw niya yun palalagpasin. Bakit pa siya pupunta dyan sa NBI? Nagsayang lang siya ng oras. Kasi pag nagpunta siya, nagpaliwanag siya dyan, ganun pa rin naman. Ang utos sa inyo, sampahan siya ng kaso. Therefore, masasampahan nyo pa rin naman siya ng kaso. Yun naman yun Kasi kaya nga in-expect na ni Inday Sara na after impeachment, patong-patong pa na kaso yung kakaharapin niya Kaya nga ang worst case scenario niya is
makulong ako eh. Tinanong pa nga sa kanya kung tatakbo siya, kung sakaling may warrant. Sabi niya, hindi ako tatakbo. Hindi ako lalabas ng Pilipinas. Dito lang ako para mabisita ako ng pamilya ko. Hindi ba? Kasi nga, ang gagawin ng mga yan, may pattern, no bail yan ang isa sampa nilang kaso sa akin. So, habang dinidinig yung kaso, nakakulong ako. Ganun ang gagawin ng mga yan. Alam na ni Inday Sara kung anong magiging kahihinatnan netong mga nangyayari na to sa kanya. At ano na yan, nakaplano na yan at alam na nila, ine-expect na nila yan, tanggap na nila yan. Pupunta pa siya sa NBI. Bakit? Kapag nagpunta siya sa NBI, sigurado bang hindi siya kakasuhan? Sinabi niyo ba naman, magpunta ka lang dito, magpaliwanag ka, promise, di ka namin kakasuhan. May ganun ba? Eh kung wala naman, eh ganun pa rin naman. She's still gonna take chances whether or not pakakasuhan siya. O di doon na siya sa worst case scenario, i-file nyo na lang yung kaso sa kanya, tapos lalabanan na lang niya. Ganun lang yun. Meron pa silang pautot na kawawa, naman, sayang naman yung opportunity na sana maipagtanggol niya yung sarili niya at makaiwas siya sa asunto. Style nyo bulok. Meron na yan. Oo, nakaano na yan, nakapreparado na yan. Hindi, ano lang yan, ginagawa nyo lang tanga yung mga sarili ninyo at ginagawa nyo lang tanga si Inday Sara. Ang problema, hindi yan magpapabitag sa inyo. So, meron, parang may nag-base before na like violation din sa anti-terrorism law and plunder, which are non-bailable offenses. So, could that be part of the worst case scenario na hindi kayo i-arrest kayo just in case and no bail? Yes, that could be as well. That is a possibility, ma'am, for cases that are without bail. And as I said, when I read the subpoena, I read there, it was for grave threats. So sabi ni Bing Q, boss, nakakatakot naman kung makukulong si VP. Papayag ba si PRD? Kahit naman hindi tayo pumayag kung yun ang kung yun ang inutos ng batas eh. Kung may mga kaso na Nobel na isinampa kay Inday Sara, wala tayong magagawa kundi talagang makita na makulong siya. Yun naman talaga target nila eh. Yun talaga ang target nila, si VP Sara sirain kasi hindi nga ubra ICC. Hindi ubra ICC kasi pag pinapasok mo ICC, putang ina baka isunod niyan si Bongbong Marcos. Eh marami ring crime against humanity na kinumit yung pamilya nila eh. Kaya hindi talaga pwede yung ICC. So, tayo nang gagawa dito sa Pilipinas. Tayo nang gagawa sa Pilipinas, sila nagagawa sa Pilipinas. Talagang ipapakulong nila yan si Inday Sara at ina-expect na nga ni Inday Sara yun eh. Oo, kaya abangan na lang natin pag nangyari yun. Siguro pag nangyari yun, we will cross the bridge when we get there. Na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code, and this is for anti-terror law. So napaisip ako, bakit anti-terror law ang iniimbestigahan nila. And then, so it's not the first time that I've heard of the anti-terror law used against a person. So used against sa kalaban nila. Ang bait pa nga ni Inday eh. Anti-terror law used against sa kalaban nila sa politika. Arnie Teves, anti-terror law. O yan, naka-freeze yung assets. Yun din ang gusto lang gawin kay Inday. Sabi ko nga sa inyo, the law supposed to, or the bill is supposed to be used sa mga terorista sa Pilipinas. Terorista. Pero ang masaklap nito, na unang nabiktima netong bill na ito, isa pang kongresista. Tapos ngayon naman, Vice President. Sino kaya susunod na mabibiktima nito? Kasi inattempt nila na ipasok si Pastor Apollo Kibuloy dito. Kaya lang, mas katawa-tawa yun ng isang pastor magiging terorista. Pagtatawanan na tayo ng mga terorista sa Syria at saka sa Afghanistan yan. Kapag ginawa nila yan. Putya, sa kanila, kumbaga yung reputasyon ng mga terorista sa ibang bansa, talaga namang kahindik-hindik. Tapos dito sa Pilipinas, anong reputasyon ng mga terorista dyan? Pag nag-get together lahat ng terorista sa buong mundo, putang ina, hindi tayo magna-number one. Pagtatawanan tayo, sasabihin ng mga yan, oh, yung mga terorista sa Pilipinas, ano na bang mga nagawa nyo? Ikaw, bakit ka naging terorista, Arnie Teves? Kasi nagsayaw ako na naka-boxer shorts. O ikaw naman, Inday Sara, bakit ka naging terorista? O kasi kasi nilabanan ko yung mga totoong terorista. Ginamit ko yung pera ng gobyerno para yung mga kalaban ng gobyerno ng mga komunista maubos. O kaya pagtatawanan tayo sabihin, ganun ba? Putya ina, sa amin kasi ang terorista ganito, ang terorista ganyan.
O ang terorista sa amin po, magkakabit yan ng napakaraming bomba sa katawan tapos tatakbo sa maraming tao, sabay papasabugin niya yung sarili niya. Ganun ang terorista. Oo, hindi yung po ganyan kaganda, terorista. Abogado, terorista. Pinaganda, Davao, terorista. Binoto ng 32 million na Pilipino, terorista. Ay na weaponized yung anti-terror bill. Yun ang nakakatakot. Mas nakakatakot pa yun kaysa sa nuclear weapon. Kasi nuclear weapon, ano yun eh, kumbaga pag sumabog yun, walang pinipili yun. Pero itong ano na to, itong anti-terror bill, pwede nilang i-lock yung target nila at gawing terorista yun at limitahan na, sirain na yung buhay ng tao na yun. Salamat kaayo, Irene Mariela. Oo, mabuhay ka ha. Nakakatawa ka, boss, di parehas sinungaling. Oh, parehas sinungaling. Sino paniniwala mo kay Jean Pardo? Tsaka dyan kay Castro? The first time I read about it, they used it against Congressman Arlie Tevez. So I inquired about what happened in Negros. So I was told, there was a red notice, there was a AMLAC, freezing of assets, money, there was, a warrant of arrest, yes. And very recently, I read it in the law, and then I found there that there is so on that point, it's still an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. Yan ang panatero, walang inuurungan.